Given the current context that we are in now, should President Marcos stay or should he go? Si Marcos, 2 taon na lang higit ang natitira sa termino niyan. At mukhang sa ngayon, cornered siya. Pwersado siya ng presyo ng mamamayan. In fact, ang tingin ko kay Marcos, lumilinya doon sa sentimiento ng tao. Kung ano ang sabihin ng tao, teka, dito tayo. Mukhang pwersadong-pwersado. At so bakit kailangan palitan yung gobyerno at manggulo pa? Ang problema ko doon sa mag-resign lahat o mag-resign sino man, kung si Marcos lang ang problema, si Duterte, siyempre siya ang constitutional successor. Kung dalawa na mag-resign, anong gagawin mo pagkatapos nun? Sabi nila gagawa rin ng isang konseho. Sino iuupo sa konseho? At kung halimbawa namang kahit paano magkasundo kung sino ang uupo sa konseho, ano ang mga rules? Ano ang terms ng pag-upo sa konseho niyang mga yan? Napakagulong usapin yan . At ang tingin ko, sa nakikita ko ngayon, ang may gusto ng resignation o ouster sa papabanggitan ng pag-resign, parehong gulo yan . Kasi magkakaroon ng power vacuum, magkakaroon ng away kung sino ang papasok doon sa vacuum na na-create niyong coup. So gulong lalo. At bakit ko nasabing gulo? Hindi naman talaga magkakaalyado yun . Maaaring magkasama lang sila ngayon dahil sa estratehiya. Pero common cause, wala yun . Ang gusto nila, kanya-kanya . Kahit minsan hindi ko nakitang nagkasama yung kaliwang-kaliwa at kanan na kanan. Bakit? Ang indoctrination niya ay opposite . Paano pwede magkasama? So ang tingin ko talaga gulo lang. At hindi ko maalam kung bakit ngayon pa na pilay na itong presidente at wala nang magawa kundi luminya na lang sa sentimiento ng tao, gusto pang tanggalin. Meron namang nangyayari. In fact, yang si Marcos ang nagsiwalat mismo . Di ba? At sa isang high-profile occasion ng mga kawalangyaang nangyayari sa DPWH, yung sa kanyang State of the Nation address. Bakit niya ginawa yun? So ang sa akin bakit kailangan nating i-risk yung ouster in the first place, yung resignation o ouster, implausible . Mahirap paniwala ang mangyayari. At kung mangyari man, impractical. Hindi practical . Dahil gulo lang ang mangyayari. Puro gulo lang pagkatapos niyan . Dahil unang-una, walang standing na rules para ang isang interim council mamahala sa ating pamahalaan habang walang umuupong mga na-elect na mga opisyal. So ano muna tayo, siguro baseline facts, no? Would you agree that the system is so broken and so corrupt? Kasi ito yung argument ng mga nag-advocate ng resign all, no? So on that baseline fact, do you agree that the system is broken? The system is so corrupt? Ito kasi sinasabi ng mga nag-advocate ng, actually pareho naman, di ba? Parehong banda. Wala namang away doon. Ang sistema ay corrupt . Talaga namang corrupt . At saka yung system ay broken, talagang broken. So in that case, how do you fix it without removing the president? Hindi naman, pero may nakikita tayo nangyayari, may prosesong umaandar . Sabi nila nabulgar ang dapat mabulgar. Inuumpisa ng imbestigahan ang dapat imbestigahan. Meron ng na-issuehan ng warrant, meron ng kinulong, meron ng sinoling pera. Ang sinasabi lang, gusto namin makakita ng malaking taong makulong. Gusto namin
maibalik ang malaking pera. Ilan naman pinag-uusapan eh. Mm. Pero may nakabalik at may prosesong tumatakbo. O halimbawa na natin na ganyan ka, alam mo, Christian, 3 buwan pa lang na mahigit yan, ha? Yung nangyayari nga, hindi naman napakatagal. Ang tingin ba natin kung halimbawang mag-resign yung mga yan, maliwanag namang hindi magre-resign. O halimbawa, napuwersa mong mag-resign. Hindi ko alam kung paano mo mapupuwersang mag-resign. Pero halimbawa na, anong gagawin mo pagkatapos nun? Masisiguro na ba? Maaayos mo yung sistema. Ang sinasabi natin ngayon, sa panahon ngayon, na hirap ang tao, ang kailangan at kailangang magkaroon ng bagong trust, no? Ang mga tao, magpakita naman ang gobyerno ng maayos na, konting maayos na pamamalakad, kung anumang maayos na pamamalakad ang magagawa. Ako nakakakita naman ako ng meron eh. At halimbawa, at meron dahil sa puwersa ng tao. Pinupuwersa ang gobyernong ito na gawin ang gusto ng taong mangyari. To an extent, hindi naman natin sinasabi maayos agad yan. Pero ang sinasabi ko lang, alternatibo, pagka halimbawa, ginulo mo kasi, kung gusto mo talagang puwersahin mag-resign yan, gagamit ka ng dahas eh. Maaring gumamit ka pa ng armas eh. At hindi mo maaaring magawa nang wala kang kaalyado doon sa may mga armas. Di gulo, kung palang gulo na eh. Pagkatapos niyan, gulo pa rin eh. Dahil sino ang mamamahala. No? So, hindi ko makita yon. Ngayon, ang nakikita ko, napupuwersa ang gobyerno. Nakikita ko na ang tao nagkaroon ng bagong poder para puwersahin ang gobyernong ito na gawin ang gusto nilang mangyari kahit papaano. Dapat lang. Tama naman kasi 'di ba nung binanggit nyo, whether we like it or not, it was President Marcos na binanggit ko nga po kanina. He was the one who put this issue front and center sa kanyang State of the Nation address. Pero that in itself raised a lot of questions, 'di ba? Dahil nga bakit ngayon niyo lang po na-realize yan? Hindi po ba kayo familiar sa workings ng Kongreso? Galing kayo dyan. Tapos pinsan niyo po yung namumuno dyan sa mababang kapulungan. Di ba? Those are very relevant questions. And number 2, dito sa pinaka-recent na expose ng Philippine Center for Investigative Journalism, matagal na naman natin nadidinig yung tinatawag na allocables. Di ba? That was the reincarnation or new iteration of the pork barrel system. Lumalabas sa listahan ng PCIJ, number 1 si Sandro Marcos, na merong allocable, tapos si Ferdinand Martin Romualdez. So, ang sa akin kasi rito, this is an issue of incompetence or weakness or both on the part of the president. Kasi kamag-anak mo na yung mga nandyan sa house. Hindi mo pa ba alam yung mga pinagagawa nila? And then magigising ka sa isang umaga, ganun na pala katindi yung korupsyon. Yun issue na yun, he needs to answer that squarely. Pero that being said, you also have to give him credit in a sense dahil siya nga po yung naglagay front and center itong issue na ito. Ang susunod ko pong tanong sa inyo, are you satisfied with what the president is delivering so far? Sa akin dahil kinukumpara kayo ito sa walang nangyayari, di ba? Ang comparison, ang bar natin medyo mababa, Christian, kung ikukumpara natin sa walang nangyayari, may nangyayari. Hindi maliit na bagay na may mga malalaking tao na hindi makauwi ng bansa at natatakot. May hindi maliit na bagay na ma-freeze ang pera ninyo. Hindi maliit na bagay na kayo mahabla, ma-issuehan ng warrant, at dahil sa laki ng mga kinurakot ninyo, maaaring habang nagtatrial, nasa loob kayo ng kulungan. Hindi maliit na bagay yun. Ang maliwanag lang na ang gusto lang ng tao,
para mapaniwala sila na ang nangyayaring ito ay totohanan na, kailangan makita namang masabit yung mga malalaking tao. At ngayon, sinasabi natin na ang kamag-anak ni Marcos, merong mga akusasyon. So, maaaring masabit kung ano man. Ngayon, ang akin hanggat meron akong nakikita sa mga nag-iimbestiga na mukhang gumagawa naman ng tama at talagang gustong mangyari ang dapat mangyari, kamukha ni Babe Singson. Hindi ko maisip na si Babes pagka nakitang nagkalutuan doon sa kanya hindi i-reveal sa madlayan. Ang tingin ko kay Babes pagka nagkalokohan na ganyan, hindi po pwede sa kanya yan. Sasabihin niya yan. At mapunta naman tayo doon sa ombudsman. Itong ombudsman na ito, nakita ko ito nasa Kongreso At nakita ko ito noon pa Actually, itong ombudsman na ito ay second generation ito ng martial law leaders Anak ni Johnny Remulla na number 1 enforcer sa Cavite. Nakita ko yan. Nakita ko nung salbahihin ng ABS-CBN yan no? Nakita ko naman lahat yan. Ngayon, sabihin na, nagugulat ako. Marami akong naririnig, nagkaroon daw ng epiphany, a change of heart. Hindi ko na malang kung ano yun, kung totoo yun o hindi. We saw the light. Man, mula nung sabihin niya na mula ngayon, siya ay nanunumpa na ang bawat gagawin niya ay para lamang sa kapakanan ng bayan. Di ba? Yan sinasabi niya. Mula nung sabihin niya yon, mukhang nakikita ko namang yun nga ang ginagawa Inaantay ko gumawa ng taliwas Wala pa naman. So far, so good. Ako nag-aantay lang ako. Nakita ko, so far, so good. Sinasabi natin. So, pagka nakakakita ko ng ganon, ang tingin ko, lumalakas ang poder ng tao. At habang lumalakas ang poder ng tao, lalong napipilitan ng mga tao sa gobyerno na gumawa ng tama. Na sundin ang hinihiling ng bayan. So, yun naman tinitingnan ko Ang ayoko lang yung at least ito may nakikita kong pangyayarihan ba, Christian, Nakikita ko na mula rito, magtuloy-tuloy lang ang ganitong attitude ng mga namamahala at may official na poder, maaring may patunguhan tayo. Ang ayoko, yung pupwersahin mo na ang nakaupong rehimen, pwersahin mo forcibly. By arms, in fact. Kasi kung wala, hindi mo mangyayari yan At pagka inumpisahan mo na ng ganon, kung ganon na ang pangyayari para maumpisahan ang anumang gusto ng mga taong mangyari sa bayan, maghanda muna silang magkagulo-gulo yan. At hindi nila alam kung saan tutungo yan. Ako hindi ko alam, ewan ko sa kanila. Pero yun lang akin, hanggat nakakakita ko, kahit paano may tumatakbong tamang proseso, tingnan ko muna.